738 AM. Ang oras, 2 minuto makalipas ang alas 9. Ang mga latest, ang mga trending, ano na ba ang mga happenings? Usap-usapan, usap-usapan, siksik sa kwentuhang magaan at masiglang talakayan ng mga paksang siguradong inyong kawiwilihan. Bawat usapin, magkabuluhan. Kaya people of all ages, kasali kayo sa Usap-usapan. Kasama si Ven Blones sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas World Service. Magandang umaga po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Usap-Usapan. Ngayon pong araw na ito ng Sabado, magkakasama-sama po tayo hanggang mamayang alas 10 na umaga. Ako po si Ven Blones. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw na ito. At syempre marami pa rin po tayong pag-uusapan para sa araw na ito. Napapakinggan po tayo sa ating himpilan sa Radyo Pilipinas 1, 738 kHz sa inyong mga radyo sa AM band. At napapanood din po tayo sa ating FB live streaming sa RP1. Napapakinggan din po tayo sa ating overseas radio, ang Radyo Pilipinas World Service. At napapanood din po tayo sa ating FB page ng Radyo Pilipinas World Service. Samantala, ngayong araw po ay pag-uusapan natin sa ating programa. Sa unang bahagi, makasama po natin ang former UP Manila Chancellor at National Scientist, si Dr. Carmencita Padilla. Sa ikalawang bahagi naman po, at pag-uusapan po natin ang tungkol sa newborn screening. Isang napakahalagang topic po ito, lalong-lalo na doon sa mga magiging nanay at yung mga nanay, no? Para dun sa usapin na ito. Samantala, sa ikalawang bahagi po ay makasama naman natin mula sa Human Settlements and Adjudication Commission, Regional Adjudication Branch 9, si Attorney Lianes Unito Tabog. At ang ating magiging topic, Homeowners Association, Intra-Association Disputes Rights ng isang HOA member. Okay, so ready na ba? Okay, ready na pala si Dr. Carmencita Padilla. Ang atin pong makakasama ngayong umaga, isang pediatrician, former UP Manila Chancellor, at ginawaran o pinagkalooban po ng Order of National Scientist Award ng ating Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Kaugnay pa rin po sa kanyang kontribusyon, kaugnay po dito sa newborn screening at yung pag-establish o pagkakagawa din nitong Philippine Genome Center o PGC na naging kaakibat po natin yan kung matatandaan ninyo, no? Noong nagkaroon tayo ng epidemya sa COVID-19. So, ayan, pabatiin na natin, Doc. Magandang umaga po. Magandang umaga sa iyo, Miss Ven, at sa lahat ng nakikinig at nanonood sa iyong programa. Okay, ayun, syempre sinabi po natin kanina, napakahalaga po ng ating pag-uusapan ngayon mula po sa inyo. Kaugnay po nitong newborn screening kasi yun nga po ito yung dahilan kung bakit po nabigyan kayo na pagkalooban nitong National Order of National Scientists. So dun sa mga nakikinig po sa atin, Doc, pwede po ba nating ipaliwanag kung maaari in layman's term? Ang newborn screening ay isang paraan kung saan ang isang bagong panganak ay nakukuhanan ng ilang patak ng dugo mula sa sakong, at pag ito ay na-test at nakita na meron siyang isang kondisyon na pwede nating gamutin kaagad, siya ay pwede nating i-save from either mental retardation or death. Itong programang ito ay 28 years na. Since 1996 pa ito, Miss Ven, at ginagawa na ito sa buong Pilipinas ngayon, both hospitals and birthing centers. Pakiulit po, Doc, 20
Ito po ay nagsimula ng 1996 at ngayon po meron na tayong tinetest na 29 conditions sa bawat bagong panganak. At saan man ho pinanganak ang bata, mula Batanes hanggang Jolo, ay sila po ay may pagkakataon na magawan po ng test na ito. So, blood test po ito sa sakong, no? You get a few drops from the heel of a baby. Okay. Dun po sa mga na-test na yon, ano po yung pinakamarami na lumalabas po, Doc, na mga sakit? Tatlo po yan pero siguro po ang bibigyang kong pansin yung tinatawag na congenital hypothyroidism. Yung mga nakikinig po sa atin, pag pumunta kayo sa nursery, meron dong isang poster, no? Kung saan nakikita natin ang isang babae na na-screen at na-save at isang lalaki na hindi na-save. Kasi po ang effect nito ay mental retardation. Napaka-crucial po kasi dapat sila ay masimula ng gamutan at the age of 2 weeks. Pag hindi po sila nabigyan ng gamot, araw-araw po ay mawawala na sila ng IQ points at hindi po pwedeng bawiin. Okay. Ngayon po ba, Doc, marami po ba tayong pasilidad na puwedeng puntahan, lalo na yung mga siyempre 'no, yung medyo hindi walang kakayanan kung pupunta sila dun sa mga private hospitals? Actually po, ito'y covered ng PhilHealth. Hindi po nila, lahat po ng ospital ngayon ay kasama. Pribado, publiko, maternity birthing centers, basta ho sila ay PhilHealth accredited at DOH license. Required po kasi sila na magbigay ng newborn screening. May batas po kasi ito, kaya kailangan po talagang sumunod sila. At yung batas po ay yung Republic Act 9288. Noong 2004 po ho ito. So wala tayong dapat i-advance na pera kasi nga kasama siya sa newborn care package ng isang bagong panganak dito sa Pilipinas. So hindi po nila ito binabayaran kasi nga ho lahat ay covered ng PhilHealth. Okay. Kasi may mga ano tayo 'no, may mga nanay, may mga magulang na parang hindi ho sila aware 'no, dito sa tinatawag na newborn screening. So, pero matagal-tagal na rin po pala. Tagal na. Opo, ano po Actually bakit po po kaya gano'n, Doc? ang coverage po natin ngayon ay 95% across the country na. 95%. Ang ibig sabihin nun, 'pag tiningnan ko yung pinanganak nung 2023, out of sa lahat ng pinanganak sa buong Pilipinas, 40,000 na lang ang hindi na-screen last year. Baka hindi lang po naalala ng nanay, pero ito po ay malamang nagawa kasi nga po nasa amin ang datos ngayon at lahat po ng ospital at birthing center ay kailangan ho mag-offer ng newborn screening para ho sila ay maging lisensyado ng DOH at accredited ng PhilHealth. Ayun. So, ito yung ano, dapat nating ibigay ano, na impormasyon dun sa mga nakikinig sa atin, lalo na yung mga magulang. Kasi baka hindi nila alam. Pagka-after po ng screening, meron namang result po ba yon na ibinibigay sa kanila? Meron po. Actually, 7 po ang laboratorio natin across the country, no? So kung saan man sila pinanganak, ang test ay dadalhin sa isa sa 7 laboratorio. Pag ito po ay nagawa at may resulta, babalik po ito doon sa ospital o kaya sa birthing center kung saan pinanganak ang bata. At kung positibo po, ay sila ay tatawagin kasi kailangan po may second test pa ho yun. Yun po yung tinatawag nating confirmatory test. Ito po ay newborn screening pa lang. Kaya ang newborn screening, sa pangalan pa lang, screening. Kailangan po ng pangalawang test na tinatawag na confirmatory. Pag talaga pong positibo sila, kailangan na po simulan ang gamutan. Kasi po ang sabi ko nga, meron tayong hinahabol na araw. Yung nabanggit ko pong congenital hypothyroidism, within 2 weeks po dapat ang gamutan. Pero sa loob po ng 29 conditions, meron po doon na within the first week of life, baka ho mamatay sila pag hindi ho sila naagapan. Ano pong ano yon? Anong sakit yon, Doc? Ang pinaka-common po doon yung tinatawag na congenital adrenal hyperplasia. Ito po Ano, kasi, lahat po kasi ng condition na tinetest natin, 'pag pinanganak sila, they look normal.
they are normal. Wala po talagang simptomas. So yung sa sakit pong sinabi ko na congenital adrenal hyperplasia naman, pag day 5 po, hindi po sila naagapan, magka-crisis po siya. At kailangan po talaga siyang ma-manage siya sa ospital. Pag hindi ho naagapan, mamamatay. Ang isa pa hong common sa atin na siguro para sa mga nakikinig natin, yung mga doktor din, yung tinatawag na inborn errors of metabolism. Meron tayong isang sakit dito na tinatawag na maple syrup urine disease, no? Maple syrup urine disease. Amoy po talaga ng maple syrup to. Meron po talagang kulang ang bata sa katawan. Pag ito po ay, unfortunately, pag hindi ho napalitan ng diet niya, within 7 days ho, either in crisis or siya po ay mamamatay na rin. Kaya ang habol po natin sa newborn screening, maagapan ang kondisyon ng bata dahil may gamot po. May gamot eh. Iba ho yung walang gamot pero sa newborn screening po, basta sumama ka sa panel, meron po tayong magagawa para ma-save ang bata either sa retardation or sa kamatayan. Kaya ang slogan po save your baby from mental retardation and death. Meron po ba tayong datos, Doc, bago nagkaroon nitong Newborn Screening Act, kung gaano karami yung namamatay, nagkakasakit, nagkakaroon ng mental retardation bago nagkaroon ng ganitong batas? Meron po. Actually po, bago ito nagpabatas, mahaba po yung aming pag-aaral para nga maibigay ito sa Department of Health at saka maging batas. Pero ngayon po, sa yung sinasabi nating congenital hypothyroidism, 1 in 2,700 yon. Ang ibig sabihin nun, sa bawat mahigit 2,000 na pinapanganak, merong isa na pwede siyang maging retarded. I'm sure yung mga nakikinig sa atin ngayon at nanganak pa lang recently, no, nakita nila yung poster doon na 20 taon nang nandoon sa nursery na yun ang aming pinakamagandang example Kasi yung babae doon, engineer na. Engineer na siya ngayon, graduate na Pero yung lalaki doon, dahil napaka-late siya na pick up, 14 years old na retarded pa rin siya ngayon. So, ang goal po natin, itong mga batang ito, na pwede naman palang ma-save. Napakamura ho ng gamot. 10 pesos lang po talaga ang gamot. Pero kung hindi sila na-test at nagamot kaagad, sasama ho sila doon sa pool ng mga batang retarded. Hindi naman po sila namamatay. Retarded lang po talaga sila. So after po ng screening, Doc, syempre yung gamutan. Gaano katagal po yung gamutan? Lifetime po ba yon? Lifetime po, pero sa congenital hypothyroidism, titingnan po sila at the age of 3 kung tinatawag na transient. No? Ang lahat po ng eksperto sa Pilipinas, kasi po kukonti lang po talaga ang mga eksperto sama-sama po silang nagmo-monitor across the country. Kamukha po sa sakit na yan na congenital hypothyroidism, ang kasama po natin yung mga pediatric endocrinologist. Actually po, konti lang din sila pero pumupunta po sila sa buong Pilipinas, no? At nagche-check ng mga bata at nagfa-follow up. Kasi po dapat ito kasi patuloy ang pag-aalaga, patuloy ang gamutan, hindi ho pwedeng pumalya. Oh, ganun pala. So kapag na-detect na po yung retardation at may intervention, mai-improve po ba? Ayun yung tanong natin dito. Magagamot yung retardation? Ang goal po, wala siyang retardation. Kasi kung nahuli siya at birth, nagamot siya kasi po ang habol nga ngayon within 10 days magamot Parang sinasabi na kung siya ay nagawa ng newborn screening at meron pala siyang sakit na yon at nabigyan siya ng gamot, dapat normal siya. Kaya yung mga nanay nakikinig sa atin, kung nakita niyo yung poster natin sa nursery, yung babae doon, engineer na ngayon, nagtatrabaho na siya. So yun po ang habol natin. Hindi siya magkakaroon ng retardation. At medyo komplikado po yung pagpa-follow up natin kasi alam niyo po kasama natin dito ang Department of Health. Pag ang bata ay positibo, obligasyon po ng ospital na hanapin ang pasyente. Pag hindi po nakita ng ospital, papasok na po ang Department of Health. Hahanapin po nila ang bata kasi meron pa po siyang kailangan na second test na tinatawag na confirmatory test. Across the country, lahat po ng ating DOH regional offices ay on board.
Kaya napakaganda po nito dahil in-embrace na po ito ng Department of Health at it's one of the, sabihin ko siguro, no, it's a very successful program for the developing countries. No? Actually, modelo po tayo ngayon at marami na rin tayong bansa ngayon na tinutulungan at sila po ay tinitingala ang Pilipinas kung paano pa natin ito naisagawa. Bagamat tayo ay hindi man natin sasabing mayaman tayo, no? Pero nagawa natin. So meron po tayo ngayong mga inaalagaang ibang bansa sa na kapitbahay na sana ay matulad sa atin. Wow, dahil yan kay Dr. Carmencita Padilla. Ang galing-galing, ano? Pero, Doc, kanina nabanggit po ninyo na sa sakong kumukuha ng blood para dun sa testing. Ano yung kaibahan niya doon sa umbilical cord na kinukuha natin for stem cells? Meron bang pagkakaiba yon? Alam niyo po kasi, pag ginamit natin ang cord blood, marami ho tayong mamimiss na sakit. Kasi po, ang condition pong pinag-uusapan natin, kailangan po yung iba doon, nakainom na sila ng gatas bago matest, number 1. Number 2, kapag ho ginuhan ng sobrang aga ng test po ito, kasi tayo ngayon kinukuha natin after 24 hours, marami ho tayong tinatawag na false positive. Ano ba false positive? Lumabas na positibo sa test, pero normal naman pala siya. Kaya ang timing po natin is after 24 hours. Pag kinuha niyo siya, within the first 24 hours, marami po siyang mali sa resulta. So ano ibig sabihin nun? Mas okay pa rin itong newborn screening. Dapat po talaga Pagdating do after 24 hours ang minimum. Sa ibang bansa ho, after 48 hours. Na ibaba na ho natin siya after 24 hours. Okay, okay. Nabanggit nyo kanina, Doc, na pagka merong nakitang sakit, lalo na dun sa hypothyroidism ba yun, may mga diet na binabago para doon sa bata. Anong pagbabago po dun sa diet? Ang congenital hypothyroidism po, hormone ang kulang. So hormone ang ibibigay. Yung sinabi kong diet, marami ho kasi doon kasama sa 29 na diet ang pinapalitan. Ang binigay ko lang hong example, si maple syrup urine disease. Kasi po meron dong mga sangkap na amino acids na hindi kayang i-break down ng katawan. So yung kanyang gatas ay special formula. Meron po talagang tinatawag na maple syrup urine disease, MSUD milk. Meron po talagang ganon. Sa buong mundo po ay ganito po ang nangyayari na pag ikaw ay merong MSUD, papalitan talaga ang gatas mo. Ang iyong pag-breastfeed ay limitado. Bilang na bilang po kasi ang protina na pwedeng galing lang sa normal milk. The rest po galing na siya sa special formula. Pati yung paglaki nila, no, bilang na bilang po yung protina galing sa regular. Kasi po, hindi naman pwedeng walang regular milk. Kailangan ng regular milk, regular protein, pero sinusukat po yon sa timbang ng bata. So paano yun kung halimbawa wala ring kapasidad o yung halimbawa yung magulang para dito sa diet na ito, meron po bang tulong pa rin ng Department of Health? Meron po. Meron po. As a matter of fact, kapag ho talaga kapos ang bata, ay dyan naman po sumasalo ang Department of Health. So, kailangan lang po natin silang makuha at ginagawan po ng paraan ng programa na itong mga nasalba natin sa newborn screening ay dapat lalaki at tatanda ng normal. Medyo challenging lang po, no? Kasi may mga pamilya, kapag nakita nila lang okay naman yung kanilang anak, tinitigil ang gamot. Kaya po ngayon, meron tayong programa rin na kasama nito na tinatawag na Continuity Clinic across the country. May 33 clinics po tayo, no? Pag nag-positive ka, maa-assign ka dito. May magbabantay sa'yo talaga na iniinom mo ba ang gamot? Sinusunod mo ba ang diet? Kasi sayang po ang newborn screening kung hindi susundin ang gamutan at hindi susundin ang diet. At ako po yung nagpapasalamat na ang Department of Health is part of this, no, kasi hindi namin to kakayanin without the Department of Health.
Oh, so Doc, mga ilang porsyento o gaano karami po yung mga nailigtas natin dito sa sakit na sa mga Mm. sakit no ng mga bata Yes, dahil yes. dito sa newborn screening hanggang sa mga oras na ito, Doc? Siguro baka mahigit 200,000 na. Hindi ko lang alam yung last nating bilang kasi ano na ito 28 years na tayo And we are screening 95%, 94.6 So 95% at the end of 2023, no? Hinahabol pa nga namin yung 40,000 na hindi namin na-screen last year. Nasaan ba sila, no? Hinahanap namin. Ang goal natin, 100%, no? Kasi nandiyan na rin lang naman So, inaalam namin yan na sana nga itong taon na ito, 2024, ay mag-improve pa ho yung coverage natin. Pero very challenging kasi nga 7,600 islands. Meron po tayong 7,200 participating hospitals and birthing centers. Ang kagandahan ho nito kasi nasa batas kasama ito sa kanilang requirement for licensing. Napakaganda po nun. Kung hindi sila nag-o-offer ng newborn screening, hindi ho sila mabibigyan ng lisensya, license to operate, at hindi sila magiging PhilHealth accredited. Yung po ang isang malaking nailagay namin sa batas para siguradong sumunod lahat po ng facilities sa Pilipinas. Yun, ang galing. Nakakaabot ba yan, Doc, hanggang dun sa mga liblib, dun sa mga remote areas? Ay, opo, no? Actually, galing pa lang ako sa Tawi-Tawi. And ang Tawi-Tawi, very challenging, no? Hindi sila 95%. But then, galing po ako sa Tawi-Tawi 3 weeks ago. Nasa Batanes po ako 2 weeks ago. Ang Batanes is almost 100%. Ang Tawi-Tawi, sinosolve pa namin para tumaas ang coverage nila kasi ngayon 49% sila. Pero if you look at the islands, wala pong exempted dito, no? At ako'y natutuwa kasi dito ho talaga makikita yung on board ang Department of Health at ang local government. Kasi ho yung local government dito, makikita nyo na yung partnership, no? Na hindi ito kakayanin ng laboratorio lang, hindi ito kakayanin ng ospital lang. Kasi sino naman ang maghahanap ng pasyente? Alam nyo ang magandang example nung panahon ng COVID. Kasi ho nung panahon ng COVID, ang ibang programa ay nag-suffer, hindi ho ba, no? Kasi nagsara ang mga ospital at nagkaroon tayo ng maraming issues. Kasi po itong sample natin na kinukuha sa bawat ospital at birthing center, pinipick up po yan ng courier service. Kaya ho na nag-COVID, tumigil. Alam niyo po ba ang ginawa ng mga ospital? Ginawa nila ng paraan para makatawid ang sample at makarating sa laboratorio. Pipito lang po kasi ang laboratorio natin Northern Luzon, Central Luzon, South Luzon, Manila, Cebu, Iloilo, and Davao. So pag-usapan po natin ang Mindanao. Ginawan po ng paraan ng lahat. Sino po ang pwedeng tumawid ng border? Police, military, firemen, gumamit yung iba po, Navy, kamukha ng Batanes. Kaya po nung nag-COVID, hindi ho masyadong bumaba ang coverage natin. Nasa 90% pa rin tayo. At dahil po yan, sa, yung siguro sa ground alam na nila ang bawat test, ang bawat filter card, can mean saving a life. Kaya ho ako'y nagpapasalamat sa lahat, no? Local government, the hospitals, Department of Health, kasi hindi ho natin mararating yung ganong success kung hindi po talaga collaborative ang naging effort nung panahon ng COVID. Kaya hindi po nag-suffer ang programa nung panahon ng COVID. Konting-konti lang po talaga. Wow, ang galing-galing naman pala talaga. Naku, Doc. Pero may balita namin, parang meron pang isang batas o batas na yung Rare Disease Act na nagko-complement dito sa newborn Yes. screening. Bigyan nyo nga po kami ng ilang ano dito, paliwanag, Doc. Kasi po ang newborn screening po natin, tinetest niya yung common at meron namang iba dong rare din. Kasi isang test lang yun, makukuha mo na sila At whether we like it or not, in the spirit of universal healthcare, dapat din natin sila nabibigyan ng pansin. So yung Rare Disease Act po, para doon sa mga tinatawag kong inborn errors tsaka metabolic, nasakop na natin. Pero alam nyo, meron din tayong mga ibang mga bata at matanda na may rare disease na hindi ho nakakatikim ng ambag
ng universal healthcare. So ito po ay isang batas naman ngayon na aalagaan natin yung sektor na yon. We are the voice. Kapag hindi po natin kasi ginawa yon, hindi po kompleto ang spirit ng universal healthcare. Across the world, ito po across the world na, no? Hundreds of millions have rare diseases. Pag tiningnan ko lang ho ang Pilipinas, parang konti siya. Pero pag nagsama-sama po siya sa buong mundo, napakalaki po niya. May malaki ho kaming campaign in the whole world to be the voice of all these newborns, children, and adults with rare diseases. I'm sure meron ho tayo nakikinig dyan na meron silang kamag-anak na may rare disease at nagsasabing, paano naman kami? So ito po ay comprehensive. Hahabulin po din natin yung kanilang gamutan, yung treatment, at sana po ma-employ sila. Hanggang employability po kasi hinahabol namin eh. Kapag po sila kasi naging normal at nagamot, dapat po papasok sila sa sector ho na nagtatrabaho. At may examples po kami niyan. May examples po kami ngayon ng mga adults na may rare diseases na taxpayers po natin. Kaya kailangan po natin silang, kaya ako nagko-compliment sila dahil ang ating goal ay newborn, children, adolescent, and then adult. Kaya magkapatid po talaga yan. Idudugtong ko na yung universal healthcare, pero pag hindi ho natin na bigyan ng pansin yung lahat, ay kulang po ang spirit ng universal healthcare. Doc, ano yung madalas na nakikita natin na rare disease, lalo na dun sa adults at saka dun sa mga children? Alam mo ang isang babanggitin ko pa rin yung maple syrup urine disease 'no, kasi by definition rare yan, eh. Pero yung isang nasalba namin ngayon, eh, nag nagkaroon na ng baby, nanganak na at nag-aaral, okay. So, meron kami isa pang rare ngayon, si Decoy na may Pompe, puwede niyo siya i-Google. Actually paralyzed siya completely, eh. Completely, head to foot, but the brain is intact. As a matter of fact, right now, he is employed at the ADB, Asian Development Bank, pero completely paralyzed siya. So that means rare nga, pero meron siya kailangan gamot, pero functional siya. Marami po kaming example na ipapakita na given the chance to be given treatment, they can be part of the employed sector of society. Mahirap po magkaroon ng rare kasi lagi sinasabi sa atin ng karamihan, rare naman, wag na, hindi po pwede yon. Kung sinasabi natin na meron tayong universal healthcare, dapat talaga magkaroon tayo ng programa para sa kanila. Hindi po pwede silang exempted. Hindi po sila pwedeng isang tabi. Dapat po kasama sila. At kami po sa UP Manila, kasi malaki po ang grupo ko ng geneticists na nagrarally para dito eh. Hindi lang po ako. Malaking grupo po kami kasi sa amin po napupunta yung mga rare. Kami po ang boses nito, no? Yung Institute of Human Genetics sa National Institutes of Health at saka yung Newborn Screening Reference Center ng NIH pa rin sa UP Manila. Kami po ang nagiging boses ng mga bata at nakikipag-usap kami sa Department of Health na bigyan naman sila ng pansin. Nako, ang ganda po talaga ng mga ginagawa at nagawa nyo na, Doc, sa ating mga kababayan, tungkol dito sa newborn screening at saka itong sa Rare Disease Act at saka yung pag-establish ng Philippine Genome Center, napakahalaga din po yun, Doc. Paano nyo po naisip yung ganon? Ay, alam mo, yung Philippine Genome Center, proyekto yan ng UP. 2009 to be exact, no? Kung titingnan mo, bold step yan ng University of the Philippines. And I will give credit to a former president, Ermelina Roman, who instructed us to set it up. Okay? Kasi mahirap po eh. It's a very difficult center to set up, no? Wala pong gustong magpondo, pero in fairness, ito pong Philippine Genome Center natin, nung ito ay tinayo, fully funded by government. 3 lang po nagpondo dyan. The University of the Philippines, yan po ang nagpondo ng building at saka mga tao. Ang Commission on Higher Education at saka po Department of Science and Technology. At ito lang po ang mensahe ko nung naglalabi po kami para kami ay pondohan.
Sabi kasi ayaw ho kami pondohan noong una eh. Marami ho kaming kakumpetensya, no? Pero at that time, we had a slogan, if you look at the history of the world, time will come, the borders will close. And then, we need a genome center. Hindi ko Oh, lang ho wow. akalain na mangyari in my lifetime. We were preparing for the future, but the future came too soon. So luckily po, nung nagkaroon ng COVID, may genome center na po tayo. So I want to thank, of course, the three agencies again. That's the University of the Philippines, Department of Science and Technology, who up to now is funding so many of the programs, and the Commission on Higher Education. Kasi po pag hindi ho kasi pinondohan ng government, wala ho ibang magpopondo eh. Ang sinasabi ko nga ho sa ating mga agencies po, no, lalo na DOST at saka DOH, ang responsibilidad po natin is to think and plan for the future. And imagine what can happen in the future. Kasi po pag dumating na ho yung future at hindi po tayo handa, kawawa po ang ating mamamayan. Naku ma'am, ang dami ko po pa sanang tanong. Kaya lang wala na po tayong oras, ano? Pero congratulations ulit doon sa Order of National Scientist Award na ipinagkaloob po sa inyo ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. At doon sa mga ginawa po ninyo na nakakatulong talaga ng malaki. Lalo na doon sa mga pag-aalis no, ng mga maaring maging sakit ng mga newborn natin. So, Doc, meron kang mensahe, lalo na doon sa mga magulang natin? Well, una-una, maraming salamat sa iyo, Miss Ven, no? Para mabigyan kami ng pagkakataon, maipabahagi ang aming advokasya. Number 1 po sa newborn screening, huwag pong matatakot. Kailangan po natin gawin to at kung kayo man ay may isang anak o kamag-anak na positibo, kailangan po tuloy-tuloy ang gamutan. Mensahe ko naman po para sa gobyerno, let us continue working together. No? There are more problems that will happen, but we have to think and plan together for the future. Magandang Okay. example po dyan, ang Genome Center, na naging malaking bahagi ng ating COVID pandemic. Maraming Okay. salamat, Miss Ven, and magandang umaga ulit sa iyong mga viewers at mga nakikinig. Okay, maraming salamat din po, Doc. Si Dr. Carmencita Padilla, isang pediatrician, former UP Manila Chancellor at National Scientist. At sa pagbabalik po sa second half ng ating program, syempre makakasama naman po natin ang ating mga kaibigan mula sa Human Settlements and Adjudication Commission at mula sa Regional Adjudication Branch 9, si Attorney Lianes Unito Tabog. Sa pagbabalik po na ating programang Usap-Usapan. Sa paghahatid ng impormasyon, siguradong malaman at kapaki-pakinabang. Paano ba nakakaapekto ang social media sa parenting? Sinabi nating heart failure, hindi na maayos mag-pump. Prenuptial agreement. Ano ho itong kasunduang ito? Bakit mahalaga ito? Magaan na talakayan ng mga paksang hindi araw-araw napapag-usapan. Tampok natin ang isang uri ng sining na kung saan binibigyang buhay ang mga lumang litrato. Ito po ang inyong programa sa Lam Radio kung saan pag-uusapan natin ang iba't ibang mga talakayan, balita at mga impormasyon. Radyo Pilipinas, 7:38 AM. Sa balita't impormasyon, tapat sa pag-uulat. Sa bawat tatak ng stars sa kamay ng bata, bagong kaalaman ang inyong ibinigay. Bawat proyekto at exam na kanilang naipasa, ito'y bunga ng itinuro ninyong pagsisikap at pagtsatsaga. Sa bawat iyak na kasunod ng mababang grado, kayo ang kanilang gabay para huwag sumuko. Higit pa sa mga natutunan sa libro at markang natamo, kayo ang humuhubog sa pagkatao at kinabukasan ng ating kabataan. Ngayong National Teachers Month, we celebrate your dedication, passion, and hard work. Thank you at pagpupugay sa lahat ng teachers and educators. Mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin, Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod.
ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pamamahagi ng Certificates of Condonation and Release of Mortgages o COCROM sa mga magsasaka na matagal nang nahihirapan dahil sa pagbayad ng utang na kadikit na ng kanilang mga lupang sinasaka. Masaya kong ibinabalita sa araw na ito ay ibibigay natin ang mahigit na 1,100 sertipikon sa 1,000 benepisyaryo mula sa iba't ibang bayan ng Bulacan. Ito ay katumbas ng higit 270 milyong piso na halaga ng utang ng mga magsasaka na ating napawalang bisa na. Bukod pa rito, nagkaloob rin ang pamahalaan ng Certificates of Land Ownership Award sa mga benepisyaryo ng reformang pagsakahan. Halos 300 benepisyaryo din mula sa Nasugbo, Batangas ang makakatanggap ng kani-kanilang CLOA ngayong araw. Ang mga titulong ito ay may saklaw naman na mahigit 230 hektarya na lupaing pangsaka. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas 738 AM. Mga kwentong nakakatuwa. Mga usaping kapupulutan ng aral. Usap-usapan. Kasama si Ven Blones sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas World Service. Okay, balik tayo sa ikalawang bahagi ng ating programang Usap-Usapan. At hello na nakikinig. Paano nakikinig sa atin? Si Hazel Morada. Nagpo-programa sa Hype na Buhay. Sa Hype na Buhay 1278 naman. Sa AM band. Yan. Sister station naman natin yan, di ba? Yung RP3 Alert. Nagpo-programa ngayon dun si Hazel Morada dun sa kanyang programang Hype na Buhay. Kung gusto niyo na ibang baka yung mga buhay-buhay, ayan, ang gusto niyo yun. Sa ating sister station naman si Hazel sa 1278 AM sa inyong mga radyo. Anyway, nasa linya na natin via Zoom si Attorney Lianes Unito Tabug, Attorney for Legal Division ng Human Settlements Adjudication Commission, Regional Adjudication Branch 9. Attorney, magandang umaga. Magandang umaga po, Ma'am Ben. Kamusta po? Eto naman, parang pangalawa na ba natin ito na pagsasama, Attorney? Yung una po hindi po natuloy. Iba umupo. Oo nga pala, dahil wala ako noon. Oo nga, baka si George. Anyway. Sige. Anyway, Attorney, punta na tayo agad dun sa ating topic ngayong umaga, no? Tungkol doon sa Homeowners Association intra-association disputes at syempre yung mga rights ng HOA member. So, una-una natin, required ba talaga na maging membro ng Homeowners Association, Attorney? Napakagandang katanungan po yan, Ms. Ben. Ayon po sa Section 9 ng Rule 3 ng aming 2021 Revised Implementing Rules and Regulations ng RA 9904 or mas kilala bilang Magna Carta for Homeowners and Homeowners Association. Mm-hmm. Ang membership po sa isang homeowners association ay voluntaryo. Okay. Unless po nakatsaad doon sa contract to sell or deed of absolute sale or deed of restrictions or anumang deed of conveyances sa titulo ng unit or lupa na ang membership sa HOA ay sa pilitan po or automatic. At Okay. naman po sa mga homeowners ng
under sa CMP or Community Mortgage Program ng Social Housing Finance Corporation, or yung under LTAP or Land Tenure Assistance Program, or other resettlement programs or pabahay ng gobyerno. Isa po sa requirement bago i-award sa kanila yung kanilang unit or ownership rights ay maging membro po ng Homeowners Association. Okay. So iba-iba pala yung mga nakalagay dun sa kontrata, no, attorney? Yes, opo. Ayun. Kasi yung iba, parang may pinapaupahan, may nangungupahan dun sa kanilang bahay. Kasali ba dyan para maging miyembro ng homeowners? At sino yung mga pwede lang maging miyembro ng Homeowners Association o HOA? Okay. Ang bawat homeowner po ng subdivision or condominium ay maaaring maging miyembro ng Homeowners Association at kasali po doon yung mga kahit nangungupahan lamang. Okay. Ano po yan sa Section 10 ng Rule 3 ng binanggit ko na law kanina. Under po doon na yung period of stay nakasaad doon sa kontrata nung nangungupahan ay hindi bababa sa 1 taon. At hihintulutan po siya ng may-ari ng property through a written authorization. At kapag po siya ay nag-comply na sa mga requirements din nung Homeowners Association under sa kanilang bylaws. Kasi usually po, before po kayo maging member ng Homeowners Association, ay dapat mag-submit ng written application. And of course, payment po ng membership fee. So, halimbawa, doon sa mga board meeting o may mga meeting, for example, sino yung uma-attend? Usually, yung may-ari mismo o yung nangungupahan? Kapag po ay meron na pong written authorization, yun na po yung nangungupahan na ang magiging miyembro na po. Kapalit po nung may-ari ng bahay po. Okay. So, siya na ang a-attend o siya na yung Representative. representative. Okay. O, doon naman tayo sa mga rights. Kanina kasi nabanggit natin yung mga rights o yung mga karapatan. Ano bang karapatan ng mga miyembro ng HOA? Yes, napakarami pong karapatan at pribilehiyo ang isang member ng Homeowners Association. At doon po yun nakasaad sa Rule 3 ng Section 13 ng the same law na binanggit ko din kanina, yung 2021 IRR ng RA 9904. Ang isa pong benefit or isang benepisyo na magkaroon ng isang member in good standing ay mag-avail or gumamit ng mga basic services nung kanyang subdivision. Ano po yung mga basic services? Yun po yung mga garbage collection, yung security. So, kapag po member in good standing ka, pwede mo po yung i-avail at gumamit po ng mga common areas at facilities nung subdivision. At mayroon din po siyang karapatang lumahok sa mga Homeowners Association elections. At kapag siya naman po ay qualified, pwede din po siyang tumakbo sa anumang appointive or elective positions. And maaari din po siyang makilahok sa mga pagpupulong o referenda ng Homeowners Association. And then, mayroon din po siyang karapatang mag-inspect or suriin ang mga financial statements or yung mga association books or records ng Homeowners Association, yung mga annual reports. Pero dapat kapag nag-request po siya ng inspection, dapat during office hours po yun. At para din sa kanya, kailangan niya ding ma-assure or matiyak na yung mga kanyang binabayad ng mga membership fees ay naayon nga po doon sa napagkasunduan nila sa bylaws. And then, kapag naman po mayroon siyang dineposit, yung required, mayroong mga homeowners association na magre-require ng construction bonds kapag nagpapagawa po kayo ng bahay. Kapag po natapos na po yung holding period or natugunan na po yung kondisyon doon, maaari nyo pong makuha yung dineposit nyo po. Okay. Kasi yung mga construction bonds, nire-require po yan ng HOA for any damages po na mangyayari doon sa mga renovations nyo or repair. Kung wala naman pong nangyaring mga damages, makukuha nyo po yun. Yan po yung mga rights. Okay. Paano ba, ano ba yung ilang mga qualifications para talaga makasali siya sa mga
board or yung mga election? Ano ba usually? Kapag po may mga invitation na, kasi minsan binibigay kasi yan mga notices na meron ng election na mangyayari. So, kailangan lang po niyang mag-attend doon. Mag-attend lang. Okay. Oo. Okay. At mag-vote. Or Okay. i-vote. Ayun, mag-vote muna, no? Opo. Okay. Pero yun nga, no, nabanggit mo, attorney, yung mga ano yun, access sa mga common areas at saka mga facilities. Halimbawa, kung tinanggalan siya ng access nga dito, pwede ba siyang magreklamo sa yung HOA, sa HOA o ang HOA? Yes, maaari po siyang magreklamo kapag po tinanggalan siya ng access nung minention ko po ng mga basic services. Kapag naman po siya ay nagbabayad ng wasto, ng mga membership fees at charges. Kasi kapag yung homeowners association ay tinanggalan lang siya ng access despite nagbabayad siya, maaari niya pong ireklamo yun. Okay. Okay. So pwede niya ireklamo, no? Paano kung hindi makabayad, for example, ng dues para sa HOA ang isang member? Yes. Kapag hindi naman po nakapagbayad ng isang homeowners association member ng kanyang mga dues, ayon po sa Section 18, Rule 3 ng IRR, ng RA 9904, maaaring i-declare po siya na delinquent ng board ng kanyang homeowners association. Depende po yan sa bylaws na nakasaad doon sa homeowners association nila. Minsan, nakalagay doon na at least 3 cumulative monthly dues na hindi niya mabayaran despite repeated demands. So, maaari siyang i-declare na delinquent or member not in good standing. Okay. So, hindi na siya makakagamit ng mga benepisyo, yung mga rights or access doon sa common areas at facilities po. Okay, hindi na siya, pero member pa rin siya. Hindi na siya makakagamit ng mga hindi lang siya magkakaroon ng access, ganon. Opo. Okay. So ito yung may tanong dito, maaari bang lumapit sa HSAC sa mga pagkakataon na may pagtatalo kaugnay sa mga karapatan ng HOA members o alitan ng member ng HOA? Yes po, kapag hindi po mairesolba doon sa level ng grievance committee ng Homeowners Association, ay pwede po silang pumunta dito sa amin, sa Human Settlements Adjudication Commission, at magsampa po ng complaint against sa kanyang Homeowners Association or yung mga members against sa Homeowners Association. Pero po, bago po, kasi dapat pumunta sila dito, required po doon sa attachment ng kanilang complaint na magbigay or i-attach yung certification na i-issue ng grievance or committee ng non-settlement. Kasi itatry muna sila i-resolve within sa kanilang level po. Okay. Bago sila pwede makapag-hain ng reklamo po dito or formal na verified complaint sa amin. Okay. So ise-settle muna nila doon mismo sa kanilang asosasyon. Tama ba yun, attorney? Yes, opo. Kasi Okay. kailangan po yan siya attachment doon sa complaint. Kung didiretso na po sila dito sa amin, kailan bit-bit po nila yon Okay. yung certification of non-settlement. Na napapatunay na they tried to resolve it within their level po. Mga gaano katagal yon? For example, yung kailangang hintayin para ma-resolve muna nila doon sa HOA. Depende po yan sa bylaws ng association kasi meron yan ilang session na itatry talaga i-resolve kasi hindi naman in one session or in one meeting nare-resolve kaagad yung mga issues lalo na kapag marami po. Oo. Ano ba madalas na maging issue talaga? Number 1 na issue na laging meron dyan sa HOA? Well, iba-iba po kasi dito po sa Region 9, parang hindi masyadong maraming nagpa-file ng cases sa amin for homeowners association cases. Mas marami pa rin po yung sa real estate management cases po namin dito. Okay. So yun pala. Anyway, attorney, naitanong na natin yung mga gusto nating itanong unless meron ka pang gustong ihabol para dun sa mga nakikinig sa atin. Actually, meron pong sa akin, nag-message. Okay. Yung meron daw magsusubaybay ngayon ng isang homeowners association. Nagpapatanong lang sila
kung saan daw ba nila ibibigay or sino ba talaga yung hahawak ng mga butaw or membership fees. So dapat po dyan yung treasurer po. Or ano pong nakasaad doon sa bylaws, dapat tingnan po nila. Kasi generally treasurer po, kaya nga po mayroong mga election of officers. Yes. Oo. Depende kung ano yung problema mo. Doon yun ang mag-aasikaso, 'di ba? Doon ka lalapit. Oo. Opo. I-check lang po talaga at talagang basahin po nila yung bylaws po. Kasi yun po magiging mga batas ng kanilang komunidad. Ayun, malinaw yung ating topic ngayon at yung mga sagot ni attorney. Anyway, attorney, bago ka magpaalam, paano yung mga homeowners natin, yung kung meron silang mga problema, ano yung mga pwede nilang tawagan para maitanong dun sa inyong office? Yes, kapag po mayroon kayong karagdagang tanong, maaari niyo pong tawagan ang 0917-837-5380 or pwede po kayong mag-email sa info@hsac.gov.ph or visit the HSAC's FB page and website, hsac.gov.ph. Para naman po sa taga-Region 9, pwede ninyo makontak sa 0963-234-6077 o pwede po mag-send o email sa rab9@hsac.gov.ph. Okay. Maraming salamat, attorney. Maraming salamat po, Ma'am Ben, sa opportunity po na ito at ako po ay nag-enjoy sa usap-usapan po natin today. Ayun. At sa lahat po ng nakikinig, lalo na yung taga-Region 9, daghang salamat sa pagpaminaw karong adlaw. At sa mga kapatid ko pong Sabanan, rin mga Petero, Sabanan de Region 9, Halad-Palad na Kiningagamo, Gampiagan Dao, Kalonan pa. Maraming salamat po. Okay, maraming salamat. Si Attorney Lianes Unito Tabug, Attorney for Legal Division, HSAC Rob 9. Okay, so maraming salamat po sa ating mga naging panauhin ngayong araw kay Dr. Carmencita Padilla at syempre kay Attorney Lianes Unito Tabug. Yung mga nag-like, mga nag-comment, nag-share, maraming salamat kay Yomel Barbo, Shelo Krisha, Jules, Josephine Reyes, Aida Caramba Alaban, Noel Tobelia Jr., Elpiano Bobot Mojado, Wilford Espinosa Ivisan, Charleston Tabige Prado, Sweet Alaban, si Pop Bolivar Martin and Stephanie Vicente, Human Settlements Adjudication Commission, syempre, Radyo Pilipinas Iligan, Radyo Pilipinas Davao, Radyo Pilipinas Baguio, Radyo Pilipinas Hingoog. Maraming salamat po sa mga nakasama natin sa technical side, kay Julian Aliston, kay Rolly Bumatayo, sa production side, kay Bea Gaza de Guzman at kay Erwin Peñano. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Usap-Usapan. Ako po si Ven Blones. Magandang umaga. At antabayanan, kalipunan ng mga balita sa pamamagitan ng ating kasama na si AJ Ignacio. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big